So ayun mga kasabwat, good day sa inyo. Ayan at ano na tayo, pauwi na tayo Manila. Kita nyo naman yung daan dito. Ayan o, yan ako yung daan guys, kasi doon sa kabilang dinadaanan namin is putik. So ayos muna tayo, check muna tayo ng ating sarili. Ayan, umpisahan na natin. Grabe ang lakas ng ulan dito guys kagabi. Kaya yung daanan na ito madulas talaga. Si kakalinis ko pa man din ng motor na ito kahapon. Pagkalinis ko, tinakpan ko kasi pumunta kami ng dagat. Yung putik. Yung isang motor ang ginamit ko, si RS110. Yun ang madalas kong ginagamit kapag nandito ko sa probinsya. Ito, nilinisan ko. Sinabon-sabon ko pa. Pero ngayon, napasabak na sa putikan. Bago pa makalabas ng ano, wala na, putik na to. Pero pag may nadaanan akong car wash, kakarwashin ko na lang yun, putik ko. Kaya ang daan na yung kabila na yun guys, papuntahin doon sa kubo namin. Dito tayo, damuhan. Ang dulas talaga. Ayan, may mga palapa pa ng nyug. So dito ang daan natin kasi hindi talaga kaya sa kabila. Pagka medyo mahina lang yung ulan, yung hindi halos basa masyado yung lupa, doon ako dumadaan. Grabe. Talagang wala, hindi kakayanin pag doon ako dadaan. Kaya ikot tayo dito sa bypass road. bypass road talaga. Ayan. Kita nyo naman dito guys, gubat to. Wala talagang kapitbahay dito. Ngayon tayong palapa oh. Yung mga nakaharang pa na palapa. Yung nakaraan kulay ano to, kulay dami oh. Nako, dulas. Nakaraan kulay ano to, kulay brown. Ngayon kulay green na kasi nga nag-iinulan na. So galing kaming dagat kahapon, kagabi sa night swimming pero umulan. Nagkauwian din, hindi kami nabot ng madaling araw sa dagat kasi nga lakas ng ulan. Whoop! Oh. Yan o, makita nyo naman kulay green na. Nakaraan kulay brown to. Yun, wala talagang katao-tao dito sa gubat. Malaki ng ahas dito guys. So tapos na ako ng activity, tapos na magkupra. Yan, balik naman tayo sa Maynila naman tayo. Doon naman ulit tayo gagawa ng pera. Tapos ng pera dito, doon naman tayo sa kabila, Maynila naman. Yan, grabing dulas. Napasabak. Mamaya putik yan. Bago pa ako makalabas guys, ito na yung daan sa amin. Ito yung itsura na pagka ito ay yung ginadaanan ng mga kariton pag marami nagkukupra. Talagang to, putik na putik. Hindi mo madaanan ng gulong. Lulubog talaga yung gulong dito. Maigingit, hindi pa masyadong laspag. Pag laspag na to, nako, grabe. Hindi talaga madaanan. Hindi malayo-layo din to bago makatagos. Ayan, tubig-tubig talaga oh. Nandiyan pa yung bakas ng dinaanan ko ng motor kanina. Andulas pa man din ng isa kong motor na yun kasi ang gulong nun panggang kalsada. Kaya kanina kamot yun dito. Ito namang Layer Raptor na gulong natin, okay naman to sa ayan, ito yung dinaanan ko kanina. Ayan o. Ayan, halubog dyan yung kalating gulong. Op. Wow. Putik talagang nalaglag pa. Putik talaga. Ito, okay naman tong gulong natin na ito at kahit sa putikan to, on and off road tong gamit natin na Layer Raptor. Matagal-tagal na rin, hindi pa napapalitan. So ayan, palabas na ako, malapit na ako sa may simento. Pero bago yan, dadaan pa tayo sa mga batuhan. Tingnan natin kung makakarawash natin po eh. Buti kayo.
malinis na. Alright. Malinis na yung ating motor. Bakbak na tayo. SG. Diba? So ayun mga kasabwat, at habang tayo ay bumabiyahe, alright, nalinisan ko na itong motor. Diretso na tayo sa biyahe, at habang tayo bumabiyahe, pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na kung paano maging kalmado sa biyahe gamit itong ating TMX 125 Alpha. So may mga tips na ako na nagawa about sa long ride preparation. So may mga video na ako yan guys, na nakagawa na ako niya noon pa. Pero dahil may mga nagtatanong ng mga bagong subscriber natin, yung mga ginagawa natin, mga paghahanda, mga tips sa mga biyahe na malalayo gaya itong Manila to Bicol, Bicol Manila, or kung ano pang mga long ride na ginagawa natin. So ito, bibigyan ko kayo ng mga tips, mga additional tips, or kung may maulit man ako. So ito na yon. So yun mga kasabwat, unang-una, huwag natin patagalin pa. Unang-una sa listahan natin ay itong power supply. Check your power supply. So isa ito sa pinakamalagang kailangan natin. Kailangan ma-check natin yung voltage ng battery, kung all goods pa, pati charging system. Kung tayo ay naka-battery operated, kailangan ma-check natin to kung bumapalo pa ng 12 to 13 volts or hindi nag-overcharge o hindi maayos ang charging. Kailangan ma-check natin to kung okay pa yung charging natin. At kung naka-stator driven naman, kailangan nating malaman yung bato ng primary coil, kung malakas pa ang kanyang buga ng kuryente, para iwas tayo sa papatay-patay na biyahe at iwas sa mga tirik-tirik sa daan. Hirap kasi kapag mahina ng primary coil, lalo na kung stator driven yung motor nyo. Kailangan nyo ng palitan yan bago kayo bumiyahe. So pangalawa, check nyo yung brakes. So siguraduhin malalakas ang mga preno natin, both front and rear. So pati yung mga cable dapat wala nang sabit, smooth siya pag pinipisil. Kailangan walang karakalawang yung natin cable ng mga preno. Sa una, para smooth yung smooth yung pagpipreno natin, malakas yung stopping power. Napaka-importante niyan sa mga biyahe kasi may mga tawid-tawid na tao, aso, mga hayop. Kaya kailangan aggressive yung mga preno natin. So pangatlo, check your front and rear tire. So ito importante din, pagmasdan nyo yung mga gulong kung may biyak-biyak na, at kung may mga nakabaon dyan na malilit na alambre, kasi madalas may mga hindi mo mapapansin, may mga nakatusok dyan na parang mga stapler, yung bala ng stapler, yung mga maliliit, mga kwerdas-kwerdas ng gitara. So kailangan yung tanggalin yan bago kayo bumiyahe. Kasi habang tumatagal, kapag umiikot yung gulong, bumabaw niya ng bumabaon. Tapos pagka mamalayan mo, lumalambot yung gulong nyo. Kalaunan, wala na, kupis na yung gulong nyo. So kapag na-check nyo na, natanggal nyo na yung mga, kailangan yung bumbahan. Kailangan nyo ng bumbahan ng naayon sa tigas na kailangan ng gulong nyo, yung PSI, para all goods. So pangapat, kailangan yung i-check yung chain sprocket set nyo. So tingnan nyo ang kadena nyo, suriin mabuti kung may lamat o matulis na yung sprocket, kailangan na yung palitan. Kung all goods pa naman, so ito nyo nang maayos yung kadena. Yung kailangan may play yan, may play yung kadena nyo. So itono nyo yan, at dapat siyempre walang alag yung hulihang sprocket. Kailangan maayos ang ang rear hub bushing, para walang alog, hindi tatalon yung mga kadena natin. So kapag natuno nyo na yung kadena, check nyo naman yung steering stem o yung manubela natin. So ring mabuti kung maayos, para sa mga likuan, mga kurbada, sa mga bangkingan, yan, smooth na smooth. Saka sa mga singitan, mag-overtake, importante yan, yung plane ng ating manubela. So yan ang magdadala sa atin sa maayos na pag-drive yung manubela natin. So then, ang sunod, i-check natin ang buong ilaw, headlight, flasher, stoplight, yung sa preno, para yung running light, kailangan naka-on yan paggabi.
Tsaka yung sa preno, kasi para alam ng nasa hulihan na nagpe-preno ka, kailangan gumagana yan. Importante yan. Yung ilaw sa una, kailangan malakas. At kung stuck naman yung ilaw nyo guys sa unahan, lalo na pag inaabot kayo ng gabi, medyo mahina yan. So kailangan nyo mag-add ng mini driving light. Kung gusto nyo naman, may mga nabibili na ano ngayon eh, yung sa headlight na meron ng high and low beam na malakas din. So pwede rin kayo magkabit ng ganun. Pero ako hindi pa ako nakakapag-try ng ganun. Kaya may ano kasi ako, may driving light. All goods yung driving light. Malakas yung driving light ko eh. Halos 5 years na rin yun. Yung driving light. Importante kasi yan guys, kasi pagka maulan at gabi, kapag stuck yung ilaw nyo, naku, yari kayo sa daan dyan. Sobrang hina pa man din kapag maulan. Kaya kailangan nyo mag-add ng driving light kung stuck yung ginagamit nyo na headlights. Then check your bolts. Ano yung mga bolts? Ito yung mga kailangan, ano yung mga sa engine bolts. Yan, check nyo yung mga twerka dyan kung lumuluwag. Kasi minsan lumuluwag yan, hindi natin napapansin. So kailangan yung higpitan. Lalo na yung mga aftermarket. Yung mga aftermarket na nabibili, madalas na ano yan, nalalaglag. Ang dami ko nakikita yan sa daanan eh. So kailangan yung i-check yan. Higpitan ninyo bago kayo bumiyahe para iwas laglag. Ako kasi nalaglagan eh. Yung sa may ano ko, yung sa may angkasan, ay sa may ano yun, sa may kakabitan ng ano, ng top box. Nalaglag yun eh. Hindi ko na malayan kung saan nalaglag. Kaya pinalitan ko ng ano, nilagyan ko ng bago. So hindi ko na malayan eh, lumuwag na pala. Kaya kailangan i-check nyo yun guys para hindi kayo malaglagan gaya ko. So yun, check nyo rin yan. Then kailangan nyo ng tools. Importante yan guys. Ito yung pinaka-importante na dapat meron kayong dala. Yung mga basic tools, kagaya ng pambaklas ng gulong, kung tube type yung gulong nyo. Importante na meron kayo yan. May dala kayong pambaklas, meron kayong dalang interior, pambomba. Kailangan may baong kayo nyo guys. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon siswertihin kayo na may vulcanizing shop. Minsan makaplatan kayo sa gitna ng kawalan. So kung wala kayong dalang ganyan, wala kayong mga tools, yari, tulak malala. So kailangan meron kayong ganyan. At kung meron kayong ganyan guys, dapat meron din kayong idea. Meron din kayong alam kung paano magbaklas at kabit ng gulong para in case na maplatan, magagawa nyo ng kahit kayo na lang. Diba? So ganyan ang ginagawa ko. Pinag-aralan ko na yung pagbabaklas ng gulong, baklas kabit. Para in case naman nga na maplatan ako sa kawalan, di meron tayong baong idea, meron tayong baong knowledge about dyan. Pero kung meron namang malapit na vulcanizing shop, edi tulak mo na lang kung may malapit. Yun naman ano lang, for emergency use lang. Kaya tayo nagbabaon ng ganyan na mga tools. So ito lang yung at isa pa sa kailangan natin guys, ito yung reminder ko sa inyo guys, na dapat aralin natin yung mga basic components ng mga MC natin kung mahilig tayo mag long ride, para in case na may aberya, alam natin gawin o i-troubleshoot. Kumbaga may baon tayong idea, alam natin kung ano yung gagawin natin kapag may mga naging problema sa biyahe yung motor natin. So kahit tayo, magagawa natin ng paraan. Kasi gaya nitong motor natin, itong TMX 125, napakasimple lang naman ang ano nito eh. Simple lang naman ang mga components nito. Kaya kahit sa DIY, kayang-kaya niyong gawin. Pag-aralan lang, marami namang na tutorial na mapapanood tayo sa YouTube para matutunan natin itong TMX. Para in case na may aberya sa long ride, mga malaking biyahe, at wala kayong makakatulong, kayang-kaya niyong gawin. So ako naman tayo sa ating sarili. So kapag malalayong biyahe guys, so kailangan natin i-condition yung sarili natin. Kailangan may maayos tayong tulog, may maayos tayong kain, maayos na pahinga, para yung katawan natin ready yan sa mga balagbagan. Kasi hindi mo alam yung mga sa daan, kung ano mga mangyayari sa daan. May ulan, may init, may matitinding lubak. So kailangan prepared yung katawan natin dyan. Kailangan meron tayong maayos na enerhiya para sa pagbabiyahe ng malayo, para iwas sa sakit katawan. So ako kasi guys, sanay na ako sa mga back to back vehicle ride. So sanay na, immune na ako dyan.
So kaya halos hindi na ako makaramdam ng sakit ng katawan. Ang kalaban ko lang talaga guys kapag sobrang lakas ng ulan. Yan, kapag malakas na malakas yung ulan, nakakaano sa sa kamay, nakakapamitig. Kasi malamig, tapos pihit ka ng pihit ng gaya nung umuwi ako, nangimi yung kamay ko. Hindi kasi ako nagtanggal ng gloves nun kaya yun nangyari. So yun, kailangan kondisyon tayo, may maayos tayong tulog, may maayos na kain. So baon ng kapote, yung mga kailangan natin. So pagkain o kung gusto magbaon ng kakainin mo, and kung makakaramdam ka ng antok sa biyahe, itnapon ng gabi, so punta ka lang sa safe, tigil ka sa safe na lugar, tulog or idlip ka ng ilang minuto, then biyahe ulit, ganun lang. Para safe ang natin guys, para safe ang biyahe natin. And lastly, pinaka-importante, ito guys, yung pinaka-importante sa lahat, dapat yung MC nyo, gaya ng TMX 125, dapat yung mga motor natin nakatuno sa riding habit natin. Kung mahilig kayo mag long ride, so kailangan naka-setup yan na pang long ride, yung hindi sasakit yung katawan nyo. Kasi dati nag-setup ako, yung isa kong motor, ginawa akong copy racer style, yun, maporma. Putik, pagdating naman sa malalayong biyahe, sakit sa likod. So doon ko na-realize na dapat pala talaga yung riding habit mo, dapat ituno mo yun sa yung motor nakatuno sa riding habit mo sa sarili mo, para iwas tayo sa sa mga sakit-sakit ng katawan. So yun, i-set up nyo lang kung ano yung gusto nyo na paano nyo magiging smooth, paano mapapa-smooth yung, kumbaga paano yung mga giging kapartner yung motor nyo sa mga malalayong biyahe, para yung biyahe nyo ay smooth, walang masyadong yung walang masyadong balakid, kumbaga smooth na smooth yung takbuhan. So ayun lang mga kasabwat for today's video. Sana nakatulong yung mga basic tips natin ngayon. Sana nakatulong sa mga baguhan na gustong magbalak or gustong gawin yung mga ginagawa na gaya ko, back to back na long ride. So wala namang problema sa motor, basta nakakondisyon yan lahat. Yung motor, yung ikaw, dapat nakatuno yan sa'yo. So walang problema, wala magiging problema sa biyahe guys. So marami na akong video na nagawa, na ilang ulit na akong nagbikol, nagpunta sa iba't ibang lugar gamit yung TMX 125 natin. Wala naman masyado naging problema. Yun lang, napaplatan minsan, pero yung mga tirik-tirik wala pa. So nakapadaan din tayo sa mga bahaan. Yan. So kung natatakot kayo na gamitin yung TMX, yung pantra natin, huwag kayo matakot, basta nakakondisyon guys. Basta nakakondisyon yan, pati ikaw, all goods. Yan, kayang-kaya sa biyahe. So ayun ang mga kasabwat. Yan, sa mga nagtatanong, sana nasagot ko yung mga tinatanong nyo sa akin. And for this time, enjoy na lang ulit tayo sa ride, balik na lang tayo sa ride. So update na lang ako guys sa mga biyahe ko. Alright.